الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, alam nyo ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may karapatan sa kanyang mga alipin? Ano nga ba ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, wa an Mu'adh bin Jabal, sinabi ni Mu'adh bin Jabal, qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala li ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Fa inna haqqullah ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqu al-ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a, wa ila akhirih. Mga kapatid, binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ika ni Mu'adh, sabi niya, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ika ni Mu'adh, ako'y nakasakay, sabi niya, sa likod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, siya'y nakasakay kasama ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang donkey o himar, donkey. At sinabi sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, faqala li, sabi ni Mu'adh, at sinabi sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad? Tinanong sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Mu'adh, alam mo ba, sabi niya, kung ano ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, at kung ano ang karapatan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang karapatan ng kanyang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sumagot si Mu'adh, sabi niya, kult Allahu wa rasuluhu a'lam. At sabi ni Mu'adh sa mahal na propeta sallam, sabi niya, tanging Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta ang nakakaalam. At sinagot siya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, faqal fa inna haqqullah 'ala al-ibad, sabi niya, at katotohanan, sabi niya, na ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin, sabi niya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah, at sabi niya, at ang karapatan naman, sabi niya, ng mga alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala, an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a, sabi niya, at sabi niya, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, sabi niya, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ang sambahin, sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa. Ang kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa bilang isang Diyos, tagapaglikha ng lahat. Wala yushriku bihi shay'a, at wag, sabi niya, at wag pagtambalan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku bihi shay'a, wag tayong kumilala ng ibang Diyos ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag tayong gumawa ng pagsamba ng liban na lamang itong pagsamba na ito ay alay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkilala natin, ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ng pagsamba ay naayon lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi natin pagtatambalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, at sabi niya, ang karapatan ng isang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, an la yu'adhiba man la yushrika bihi shay'a, ang hindi, sabi niya, ang karapatan ng isang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang hindi sila paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yaong mga taong, sino? Ang yaong mga taong hindi nila pinagtambalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ito yung ito yung binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid. Kaya na kung saan ito yung unang bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ano yun? Ito yung pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Pagkilala sa nag-iisang Diyos. At ito yung Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang gantimpala sa yaong mga taong gumagawa ng kabutihan, sumasamba lamang, kumikilala lamang sa nag-iisang Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang gantimpala ay hindi sila, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi sila paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, basta't hindi nila pagtatambalan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
na kung saan, kung ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ito yung pinakapangunahing utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang una naman na pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang pinagbawal ay yung pagsamba o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum, alla tushriku bihi shay'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo o Muhammad, sabihin mo o Muhammad, hali kayo dito, sabihin mo o Muhammad, at ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Sabihin mo o Muhammad, hali kayo dito, magsilapit kayo, at aking, sabi niya, atlu ma harrama rabbukum alaykum, at aking bibigkasin sa inyo kung ano yung pinagbabawal sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alla tushriku bihi shay'a. Ang wag ninyong, sabi niya, ang wag ninyong pagtambalan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wag kayong gumawa ng pagsamba ng liban na labang ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang wag kayong kumilala ng ibang Diyos ng liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. At katotohanan, mga kapatid, ang sinuman niyaong mga tao mula sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng pagtambal, gumagawa ng pagshirk o gumagawa ng pagsamba langliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. At ano yung parusang ito, mga kapatid? Yung parusang ito, mga kapatid, subhanallah, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, sabi niya, at sino man niya ang sabi niya mula sa kanyang mga alipin, may yushrik billah, na gumagawa ng pagtambal, sumasamba ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, katotohanan, sabi niya, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Katotohanan na ipinagbabawal na sa kanya o haram na sa kanya, pinagbabawal na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. At ang kanyang lugar, ang kanyang hantungan sa araw ng paghukom, mga kapatid, ay ang impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. At doon, sabi niya, sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sabi niya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, ay walang sinumang makakatulong. Wala nang sinumang makakatulong sa taong yaon na gumagawa ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kaya, mga kapatid, wag natin isayang, wag nating sayangin ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya, upang tayo ay makakasama lamang tayo sa nakakauso. Huwag natin sayangin ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya, nang dahil sa isang araw, 2 araw, o ano paman na konektado sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Dahil katotohanan, mga kapatid, katotohanan, kapag tayo ay itinapon na sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, wala nang sino mang makakatulong sa atin, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kaya iwasan mo, kapatid, iwasan mo ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag mong subukan na gumawa ng pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito yung pinakapangunahing ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangunahing karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kilalanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa bilang nag-iisang Diyos, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, nag-iisang tagapaglikha. Kaya, mga kapatid, kunu minal muwahhidin, naway kailangan natin ibilang natin yung ating mga sarili sa mga taong yaon na sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan natin ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba sa mga bato, sa mga rebulto, sa kapwa natin tao. Iwasan natin yan, mga kapatid, at sambahin lamang natin ang nag-iisang tagapaglikha, ang nag-iisang nagbibigay sa atin ng biyaya, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.